Mag-11 PM na, pero nag-general cleaning pa kami. Hindi to basta linis lang. Pagod na kami buong araw, yung tipong gusto mo na lang humiga at matulog. Pero habang nakahiga ako saglit, napatingin ako sa paligid. At doon ko napansin ang dami na talagang alikabok. Yung mga sulok, hindi na namin napapansin araw-araw. Last December pa kami huling nag-general cleaning, kaya hindi na talaga nakakagulat. Pero iba pa rin pag nakikita mo na yung agyo sa taas, yung alikabok sa ilalim ng mga gamit. Parang sinasabi na, linisin mo na ako. Sa totoo lang, gusto ko na lang ipagpabukas. Pero alam ko na pag ginawa ko yun, lalo na lang akong tatamarin bukas. Kaya kahit gabi na, kahit pagod na, sabi ko, simulan na natin. Buti na lang, tulog si Iya at si Baby Elise sa playpen. Sobrang tahimik sa paligid, walang iyak, walang storbo, kaya nakapag-focus kami. Parang ito na yung perfect timing para maglinis. Dalawa talaga kami naglinis, lalo na sa mga mabibigat. Kasi yung sofa, hindi talaga kaya pag ako lang. Pero nung sabay naming binuhat, parang mas gumaan kasi may kasama ka. Habang naglilinis kami, hindi na kailangan ng maraming usap. Isang nagbubuhat, isa nag-aayos, isa naglilinis, parang automatic na. Alam na namin yung gagawin ng bawat isa. Yung mga sulok na matagal mo nang hindi nalilinis, doon mo makikita yung totoong dumi. Yung agyo na nakaipon na, yung alikabok na parang kumapal na. At mapapaisip ka, gano'n na pala katagal? Mag-11 PM na kaming nag-start at habang tumatagal, lalo naming naramdaman yung oras. Kasi kailangang matapos bago mag 2 AM. Dahil may work pa si daddy ng 2 AM. Habang tumatagal, ramdam mo na yung pagod sa likod, sa braso, kahit simpleng galaw. Parang mabigat na pero hindi kami tumigil. Mas napapansin ko siya habang naglilinis. Yung galaw niya, yung focus niya. Kahit halatang pagod na, tuloy pa rin siya. Halos 3 hours lang yung tulog niya sa isang araw. Pero andito siya, tumutulong, walang reklamo at walang sumbat. Minsan, tinanong ko siya, pagod ka na ba? Tapos ngumiti lang siya at sinabi, basta para sa inyo, gagawin ko lahat. Hindi ko alam ang isasagot ko, kaya tinitingnan ko na lang siya habang naglilinis. Tapos napapangiti ako kasi alam ko ang swerte ko. Unti-unti, nagbabago yung itsura ng bahay. Mula sa maalikabok, nagiging malinis at maaliwalas. At mas magaan sa pakiramdam. Pagkatapos, umupo lang kami saglit. Walang usap, walang phone, pero ramdam mo yung satisfaction. Doon ko na-realize, hindi lang pala to tungkol sa paglilinis, kundi sa pagtutulungan, sa pag-aalaga, at sa pagmamahal sa pamilya. Flex ko lang yung husband ko. Hindi siya perpekto, pero sobrang bait, sobrang sipag at good provider pa. At higit sa lahat, hindi siya nagkulang sa amin. Mag 13 years anniversary na kami this September. At sa tagal na yun, yung ugali niya, yung effort niya at pagmamahal niya, ganun pa rin, walang nagbago. Super blessed ako. Hindi man siya mayaman, pero kung ganito yung partner mo, panalo ka na sa buhay.